6 pa lang ng umaga ay nagising na ang magkapatid na sina Maya at Ella. Lunes kasi ng araw na yon, kaya kailangan nilang pumasok ng maaga sa eskwela. 20 anyos si Ella at 18 anyos naman ang bunsong si Maya. Matapos nilang makapaghanda ay nagpaalam na nga ang dalawang dalaga sa kanilang ina na si Janet. Si Janet na kasalukuyang nagwawalis doon sa bakuran ng sandaling iyon. "Ma, aalis na po kami ni Maya. Baka mahuli pa po kami sa school." Sambit ng panganay na si Ella. Saglit na napatigil sa pagwawalis si Janet. "Teka, hindi niyo na ba hihintayin ang pinsan niyo si Wilson?" Sumagot si Ella na kasalukuyan pang tinatalian ng kanyang buhok. "Hindi na po, Ma. Alam niyo naman po yang si Wilson, napakakupat kumilos eh." Sumabat ang bunsong si Maya. "Pero Ate Ella, hintayin na kaya natin si Wilson para makasabay tayo sa bisikleta niya." Napairap ang 20 anyos na si Ella. "Bakit? Kakasya ba tayong dalawa doon sa bike na kinakalawang na?" "Bahala ka na nga dyan kung hihintayin mo siya, Maya. Basta ako papasok na." Hanggang sa lumabas na nga doon sa gate si Ella. Pero agad din na humabol ang bunsong si Maya. "Sandali lang Ate Ella, sasabay na ako. Ma, dito na po kami ah." Humalik pa si Maya sa kanyang ina bago ito lumabas doon sa gate. Sakto rin ang pagdaan ng isang tricycle at sumakay na nga doon ang magkapatid na dalaga. Nagpatuloy naman na sa pagwawalis si Janet. 3 lang ang mag-iina na nakatira doon sa bahay, pero nakasanayan na nila iyon. Dahil 4 na taon nang nagtatrabaho sa ibang bansa ang kanilang padre de pamilya na si Victor, at 1 beses lang ito sa 1 taon ko umuwi. Habang patuloy na nagwawalis si Janet, ay biglang dumating doon sa bahay ang pamangkin ng kanyang mister, at iyon nga ay ang 18 anyos na si Wilson. Nakasakay ito sa kanyang bisikleta na ginagamit niya sa pagpasok sa eskwela. "Good morning po Tita Janet. Si Maya po, nandyan pa po ba?" Sumagot si Janet. "Nako, kakaalis lang nila ng ate niya. Sayang at hindi mo naabutan. Gusto pa naman sanang umangkas na lang ni Maya dyan sa bisikleta mo." Napakamot sa ulo si Wilson. "Si Mama po kasi. Nakipagchismisan pa po sa kapitbahay bago ibigay yung baon ko." Natawa na napapailing si Janet. "Ikaw talaga, palagi mo na lang nirereklamo ang mama mo. Hayaan mo na nga siya at alam mo naman na yun na lang ang libangan namin." Napanguso si Wilson. "Pero Tita Janet, hindi naman po kayo kasing chismosa ni Mama." Lalo pang natawa si Janet. "Ewan ko talaga sa yung bata ka." Napapangiti na lang din si Wilson habang nakatingin sa asawa ng kanyang tiyuhin. Kapag kasi tumatawa ito ay lalo pang lumalabas ang kagandahan nito. Ang kagandahan nito na gustong-gustong makita ng binatang si Wilson. Maganda naman kasi talaga si Janet. Sa katunayan, kahit pa na nasa mahigit 40 anyos na ito, ay marami pa ring kalalakihan ang nagkakagusto dito doon sa kanilang baryo. At isa na nga doon ay ang binatang si Wilson. Gusto ni Wilson si Janet. Gusto niya itong araw-araw na makita. Gusto niyang araw-araw marinig ang boses nito. Kahit pa nga na asawa ito ng kanyang tiyuhin. Dahil para sa kanya, si Janet ang bumubuhay sa kanyang pagiging isang lalaki. Labis ang pagkakagusto dito ni Wilson at ang kanyang nag-iisang pangarap ay ang makasalo sa isang buong gabi si Janet. "Kahit 1 beses lang Tita Janet. Sa 1 beses na yon, susulitin ko talaga." Muling napatigil sa pagwawalis si Janet at saka lamang niya napagtanto na naroon pa pala si Wilson. Hindi pa sinasadya na narinig pa niya ang sinabi nito. "Wilson, anong sinasabi mo? Susulitin ng alin?" Doon lang natauhan ang binata. Hindi niya akalain na lumabas pala sa kanyang bibig ang tumatakbo lang sa kanyang isipan. Po? Wala po Tita Janet. May iniisip lang po ako."
Natawa na napapailing si Janet. Sige na, pumasok ka na at baka mahuli ka pa. Nakangiti na tumango si Wilson hanggang sa muli na nga siyang nagbisikleta papasok sa eskwela at sa sandaling yon ay makikita ang malaking ngiti sa kanyang labi. Masaya siyang napatawa at napangiti niya si Janet. Nasa 4 na taon na rin na may lihim na pagnanais si Wilson sa asawa ng kanyang tiyuhin. Mula kasi nang umalis ang mister nitong si Victor, ay madalas na si Wilson ang tumutulong kay Janet sa pagbitbit ng mga paninda nito doon sa palengke. Iyon kasi ang pinasuyo sa kanya ng kanyang tiyuhin. Sa tuwing nakikita ni Wilson si Janet at sa tuwing kinakausap siya nito, ay palaging nabubuo ang araw ng binata. Pero may mga pagkakataon din na sinasampal siya ng katotohanan. Tita Janet, sambit ni Wilson nang magpunta nga siya doon sa bahay ng kanyang tiyahin. Pero nang sandaling iyon ay may kausap sa cellphone si Janet. At iyon nga ay ang kanyang mister na si Victor. Sandali lang Wilson ha, kausap ko ang Tito Victor mo eh. Tinalikuran ni Janet si Wilson at lumakad nga ito patungo sa isang tabi. Nawala ang ngiti ng binata. Kausap na naman niya si Tito Victor. Kung sa bagay, malamang uunahin niya ang asawa niya. Hanggang sa lumapit pang muli sa kanya si Janet. Wilson, kapag hinanap ako nila Maya pakisabi na lumabas ako ha. Medyo mahina kasi ang signal dito eh. Tumango lang si Wilson hanggang sa lumabas na nga doon sa gate si Janet upang maghanap ng mas malakas na signal. Napapairap ang mga mata ni Wilson. Nagseselos siya sa tuwing nakikita niyang magkausap sa cellphone ang mag-asawa. Hanggang sa isang tao ang bahagya siyang pabirong kinurot sa likuran. Aray, ano ka ba Maya? Lagi ka na lang nangungurot. Sa paglingon ni Wilson ay nakita niya nga ang kanyang pinsan na si Maya. Kasundo ito ng binata dahil nga kaedaran niya lang ito at kung minsan pa ay kanya pa itong nagiging kaklase. Natawa si Maya na halatang inaasar si Wilson. Nakakainis ka kasi Wilson eh. Hindi mo ko hinintay kaninang uwian. Aangkas pa naman sana ako sa bisikleta mo. Sumagot si Wilson. Inutusan kasi ako ni Mama na dumiretso doon sa pwesto sa palengke. Hanggang sa lumakad sila patungo doon sa balkonahe ng bahay kung saan sila madalas na tumatambay at nagkekwentuhan. 8:00 na ng gabi ng mga oras na yon. Saka nga pala Wilson, alam mo na ba yung balita? Si Cheryl daw, boyfriend na niya si Albert. Hinawakan pa ni Wilson ang gitara at sinimulan nitong patugtugin. Ano naman ngayon? Wala na akong pakialam kay Cheryl. Kahit pa na mag-asawa na siya, hindi na ako masasaktan. Napanguso si Maya. Grabe ka naman. Para namang hindi mo minahal nun si Cheryl. Parang dati lang sobrang patay na patay ka sa kanya. Umirap si Wilson. Dati lang yun no. Nung hindi niya pa ako niluloko. Sumagot si Maya. Feeling ko hindi ka naman talaga niloko ni Cheryl eh. Siniraan lang talaga siya ng mga kaklase natin para magalit ka sa kanya. Pakiramdam ko nga, kapag kinausap mo siya, makikipagbalikan siya sa'yo kasi ikaw naman talaga ang gusto niya eh. Napakunot ang noo ni Wilson. Bakit ba parang pinagtutulakan mo pa rin ako kay Cheryl? Hanggang sa natawa rin siya sa kanyang naisip. Alam ko na. Kaya siguro gusto mong makipagbalikan ako kay Cheryl para hindi matuloy yun sa kanila ni Albert. Kasi may gusto ka kay Albert, tama ako diba? Kaagad na umiwas ng tingin si Maya. Hindi Bakit naman ako magkakagusto sa lalaking yun? Napaismid si Wilson. Dapat lang. Alam mo naman ang barumbado yang si Albert. Sasaktan ka lang niya. At saka ang dami-dami nagkakagusto sa'yo sa school natin eh. Pumili ka naman ng matino. Napabuga ng hangin ang dalagang si Maya. Totoo rin naman ang sinabi ni Wilson. Maganda si Maya kung kaya't marami silang kaeskwela ang nanliligaw dito. Pero madalas ay hinaharang ito ni Wilson dahil nga iyon ang bilin sa kanya ng kanyang tiyuhin na si Victor.
Habang patuloy na magkakwentuhan ang magpinsan doon sa balkonahe, ay tila napansin ni Wilson ang dalawang tao na nagtatago sa madilim na dako ng bakuran. Nagmamadaling lumakad ang mga ito habang nakayuko at tila patungo sa likod bahay para doon pumasok. Medyo madilim kung kaya't hindi masyadong maaninag ni Wilson kung sino ang mga ito. Pero nang mabilisan itong mapadaan sa maliwanag na parte ay doon ito nakilala ng binata. Iyon ay ang pinsan niyang si Ella at kasama nito si Richard. Si Richard na napapabalitang boyfriend ni Ella. Nagtungo nga ito sa likod at doon dumaan para makapasok sa bahay. Bahagyang napatayo si Wilson. Nagtaka naman si Maya. "Wilson, anong problema? Ano bang tinitingnan mo?" Napabuga ng hangin si Wilson. Wala Maya. Ano nga ulit yung kinikwento mo?" Sa huli ay hindi na lang pinansin ni Wilson ang nakita niya. Pero napapaisip siya na marahil ay totoo ang tsismis tungkol sa pakikipagrelasyon ng kanyang pinsan sa kapitbahay nilang si Richard. Totoo rin naman talaga iyon na sa 3 buwan na ang lihim na relasyon ni na Richard at Ella. Sa gabing yun ay pumuslit nga sila para makapasok sa kwarto ng dalaga. Sa pagpasok pa lang nila doon ay agad na niyakap ni Richard si Ella mula sa likuran at makailang beses na hinalikan sa pisngi ang dalaga. Nagpipigil naman ng tawa si Ella. "Ay Richard, ano ka ba? Tigilan mo nga yung ginagawa mo." Natatawa na lang din si Richard. "Bakit ba? Wala namang nakakita sa atin dito ah. At saka alam ko naman kung bakit gusto mong dito na lang tayo tumambay sa kwarto mo ngayong gabi eh." Napansin naman ni Ella na kakaiba ang ngiti ng kanyang nobyo. Natawa si Ella na napapailing hanggang sa pumulupot ang mga braso ni Richard sa kanyang bewang. "Tama naman ako, di ba? Alam ko kung anong gusto mo." Umirap si Ella. "Ano bang sinasabi mo? Gusto ko lang talagang tumambay dito, no? Masyado malamok doon sa bukid. Baka mamaya matuklaw pa tayo doon ng ahas eh." Sumagot si Richard. "Natatakot ka sa ahas? Hindi mo lang alam. Kahit na nandito na tayo sa kwarto, may ahas pa rin natutuklaw sa'yo." Makailang beses na pinaghahalikan ni Richard si Ella. Natatawa si Ella na pinipigilan ng kanyang nobyo. "Richard, tama na sabi. Hindi ko gusto ngayon. Hindi ko gusto kasi hindi pwede." Napanguso si Richard na halatang nagpapakyut pa sa kanyang kasintahan. "Bakit naman? Nakakatampo ka naman. Magdadalawang linggo muna ako hindi na pagbibigyan, babe." Tila nahuhulog naman si Ella sa pagpapakyut at pagpapaawa ng kanyang nobyo. "Pero kasi mahirap dito eh. Baka mamaya marinig tayo ni mama at ng kapatid ko si Maya. Nakita mo naman kanina nandyan siya sa balkonahe, di ba? Kasama niya pa si Wilson." Napaisip si Richard. "Di, doon na lang ulit tayo sa bukid. Katulad ng dati. Wala namang nakakakita sa atin dun, di ba?" Kaagad na umalma si Ella. "Babe, ayaw ko na dun sa bukid. Nung nakaraang na dun tayo, nangati yung buong likod ko dahil sa damo na hinigaan natin eh." Nagbuntong hininga si Richard. "O sige na nga. Hindi na kita pipilitin. Ano ba kasing gagawin natin dito?" Naupo si Richard sa gilid ng kama. "Wala naman tayong gagawin dito. Wala tayong pwede maging libangan dito sa kwarto mo." Tila nakaramdam naman ng awa si Ella kay Richard. Sobrang mahal ni Ella ang binata at handa siyang palaging ibigay ang kasiyahan nito. "O sige na nga. Pumapayag na ako. Gagawin na natin dito sa kwarto ko yung gusto mo." Tila kumislap ang mga mata ni Richard sa kanyang narinig. Kaagad siyang napatayo at hinarap si Ella. "Talaga babe? Pumapayag ka nang gawin natin dito sa kwarto mo?" Napangiti na lang din si Ella. Masaya siyang makitang ngumiti na ulit ang binata. "Oo na nga. Pumapayag na ako. Pero may ipapakiusap lang sana ako."
Tumango si Richard. O sige, ano ba ipapakiusap mo? Sumagot ng seryoso si Ella. Kung pwede sana, pilitin nating hindi tayo marinig ni Mama dyan sa kabilang kwarto Gawin mo lang sana ng mahinahon para mapigilan ko yung ingay. Saglit na napatigil si Richard hanggang sa ngumiti siya. Humawak siya sa pisngi ng kanyang nobya at tumitig siya sa mga mata nito. Oo naman, gagawin ko mahinahon. Magtiwala ka lang sa akin. Hanggang sa pinadama ni Richard kay Ella ang isang matamis na halik. Napapikit na lang ang mga mata ng dalaga at kumapit siya sa balikat ng lalaking mahal niya. Nang mga oras na yon ay nakabalik naman na sa bahay ang ina na si Janet. Kahit paano ay malakas na ang reception ng signal kung kaya't malinaw na niyang nakakausap si Victor kahit pa na naroon siya sa loob ng bahay. Si Maya naroon sa balkonahe at kakwentuhan si Wilson. Si Ella naman nandun ata sa loob ng kwarto niya at natutulog na. Huwag kang mag-alala. Bantay sarado ko tong dalawang dalaga natin no. Sinisiguro ko na walang lalaki makakalapit sa kanila. Iyon ang pangako ni Janet sa kanyang mister. Lingid sa kanyang kaalaman. Nang sandaling yon ay may lalaki na palang nasa loob ng kwarto ng kanilang anak na panganay. Sige na Han, alas 10 na ng gabi dito Maliligo na muna ako tapos matutulog na. Bukas na lang ulit tayo mag-usap Hihintayin ko yung tawag mo. Matapos makausap ni Janet ang kanyang mister ay lumabas na siya ng bahay. Naabutan niyang naroon pa rin sa balkonahe ang magpinsan na sina Wilson at Maya. Kinuha ni Janet ang kanyang tuwalya na nakasampay doon sa balkonahe. Maya, Wilson, gabing-gabi na. Maaga pa ang pasok niyo bukas sa school. Wilson, baka hinahanap ka na sa inyo ng mama mo. Sumagot ang 18 anyos na binata. Sige po Tita Janet, uuwi na rin po ako maya-maya. Hanggang sa nagpunta nga sa likod bahay si Janet, bit-bit ang puting tuwalya para maligo. Doon sa likod bahay kung nasaan ang kanilang banyo. At sa sandaling yon ay nagpaalam na nga si Wilson sa kanyang pinsan. Sige na Maya, dito na muna ako Dadaan ako dito bukas. Umangkas ka na sa bisikleta ko papasok sa school para hindi ka na mamasahe sa tricycle. Tumayo na rin si Maya. Sige Wilson, hihintayin kita bukas ng umaga Hanggang sa lumakad na nga palabas ng bakuran ang binata. Pero sa mga oras na yon ay wala pa siyang planong umuwi. Para sa kanya ay doon pa lang magsisimula ang kanyang gabi. Nang masiguro ni Wilson na nakapasok na sa bahay si Maya, ay palihim nga siyang bumalik. Muli siyang pumasok sa bakuran sa pamamagitan ng paglundag sa maliit na bakod. At halos gumapang na nga siya patungo sa likod bahay. Doon sa likod bahay kung nasaan ang banyo. Ang banyo kung saan alam niyang kasalukuyang naliligo ang kanyang tita Janet. Madilim doon sa likod bahay, kaya tila naging bituin sa gitna ng dilim ang ilaw na nagmumula sa banyo. Maingat na lumapit doon si Wilson hanggang sa narinig niya nga ang ragasan ng tubig na nagbigay ng malaking ngiti sa binata. Tumindi ang kanyang pananabik. Yari lamang sa yero at ilang plywood ang banyo at sa kalumaan nito ay marami na nga itong butas. At isa sa mga butas na yon ay dumirekta ang isang mata ni Wilson. Hanggang sa natanaw na nga niya si Janet. Naging malalim ang paghinga ni Wilson. Mabilis siyang nabuhayan dahil doon kung kaya't panay ang kanyang paghatak sa kanyang paibabang suot. Unti-unti pa lang siyang nagagalak sa kanyang nakikita nang biglang manaig ang dilim. Namatay ang ilaw sa banyo na kasalukuyan kung nasaan si Janet. Nagtaka si Wilson at natigil ang bumabalot sa kanyang pagkatao. Napatanong siya sa kanyang isipan. Ano nangyari? Sinadya bang patay ni Tita Janet yung ilaw? Hanggang sa narinig niya ang boses ng kanyang tiyahin. Nakakainis. Bakit ba ngayon pa napundi tong ilaw? Doon napagtanto ni Wilson na
Hindi sadya ang pagkamatay ng ilaw sa banyo hanggang sa narinig niyang muli ang ragasan ng tubig. Halata na pinilit na lang ni Janet na bilisan ang kanyang pagligo upang siya ay matapos kahit pa na halos wala siyang maaninag dahil sa sobrang dilim. Hanggang sa bumukas na nga ang pinto, nakatapis ng tuwalya na lumakad si Janet pabalik sa loob ng kanilang bahay. Habang si Wilson ay naroon pa rin sa dilim, dismayado siya. Sobra siyang nabitin at hindi alam kung paano niya tatapusin ang nabitin niyang nararamdaman. Nakakainis. Bakit ba kasi napundi pa yung ilaw? Sobrang nabitin naman ako doon. Napapailing na napapabuntong hininga si Wilson sa sobrang dismayado hanggang sa tumayo na siya at nagpasyang umuwi na. Pero nakakailang hakbang pa lamang siya ay agad rin siyang napatigil dahil sa kanyang narinig. Sa paglingon niya ay nakita niyang sakto siyang nakatapat sa kwarto ng pinsan niyang si Ella. Bukas ang bintana nito at mula doon sa bintana ay lumalabas nga ang kakaibang ingay. Ang ingay na senyales ng mainit na kaganapan. Doon lang naalala ni Wilson na nakita niya nga si Ella na pumuslit sa bahay kasama ang binatang kapitbahay na si Richard. Napatingin sa bintana si Wilson at napansin niya na hindi ito kataasan. Kumuha lang siya ng isang lumang upuan na kanyang matutungtungan at nang maabot na nga niya ang bintana ay maingat siyang sumilip sa loob ng kwarto. Tumigil ang mundo ni Wilson sa kanyang natanaw. Kumpirmado, ang ingay na kanyang naririnig ay dulot ng isang kaganapan sa pagitan ng pinsan niyang si Ella at kapitbahay nilang si Richard. Malinaw itong nakikita ni Wilson dahil sa sandaling yon ay maliwanag ang buong kwarto. Hindi makapaniwala si Wilson na ginawa nila iyon na bukas ang ilaw. Unti-unting napangiti ang binata. Halatang masaya siya sa kanyang napapanood. Ang pagkabitin na nararamdaman niya ay naglaho at sa sandaling yon ay muli nga siyang nabuhayan. Hanggang sa nilabas niya ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa. Doon ay sinimulan niyang kuhanan ang naturang kaganapan. Nakuhanan din ng cellphone ang ingay na kumakawala mula sa lalamunan ni Ella kahit pa nga napilit niya itong pinipigilan. Habang tumatagal ay lalo pa nga itong lumalakas. Maswerte na lamang na mahimbing na ang tulog ng mga kasama niya doon sa bahay. Pero lingid sa kanyang kaalaman ay naroon lang sa bintana ang pinsan niyang si Wilson. Umabot ng nasa mahigit 20 minuto ang kaganapan bago ito tuluyang natapos. Matindi ang pagod ng magkasintahan. Binagsak ni Richard ang kanyang sarili doon sa tabi ni Ella at matindi ang kanyang paghingal. Sa sandaling yon ay tinapos naman na ni Wilson ang pagkuha sa kanyang cellphone. Maingat siyang umalis doon sa bakuran ni Ella at umuwi na siya sa kanilang bahay. Dumiretso si Wilson sa kanyang kwarto at doon ay pinanood niya ang kasalukuyang nasa kanyang cellphone. Malaki ang kanyang ngiti habang matinding init pa rin ang bumabalot sa kanyang pagkatao. Ibang klase. Hindi man ako nagwagi kay Tita Janet, pero panalong-panalo naman ako sa nakuhanan ko. Nakatutok doon ang mga mata ni Wilson hanggang sa tumayo siya. Sinara niya ang pinto at mga bintana ng kanyang kwarto. Hindi na niya napigil pa ang kanyang sarili para gawin ang isang bagay. Makikitang napunta sa lapag ang mga bagay-bagay na mula sa binata. Lumundag siya pabalik sa kama hanggang sa muli niyang hinawakan ang kanyang cellphone at doon ay ginawa niya ang isang bagay na alam niyang tatapos sa kanyang nararamdaman. Heto lahat, yan ang dadali mo doon sa pwesto sa palengke. Sambit ni Ella nang dumating nga doon sa bahay nila ang pinsan niyang si Wilson.
tila nalula ang binata sa dami ng dadalhin niya sa palengke. Teka, bakit parang sobrang dami naman yan, Ate Ella? Hindi ko kayang bitbitin niya mag-isa papunta doon sa pwesto sa palengke. Hindi nga naiwasan ni Wilson ang magreklamo. Magkasama nga kasi sa maliit na negosyo doon sa palengke ang kanyang ina na si Vanji at tiyahin niyang si Janet. Umirap si Ella sa kanyang pinsan. Anong magagawa ko? Yan ang utos ni na Mama at Tita Vanji . Napakamot sa ulo si Wilson. Ang mabuti pa, tulungan mo na lang ako. Hindi ba't may motorsiklo yung boyfriend mo si Richard? Saglit na natigilan si Ella. Ano bang sinasabi mo? Pwede ba? Hindi ko boyfriend si Richard, no? Napaismid si Wilson. Kunwari ka pa, Ate Ella. Kalat na nga dito sa buong baryo . Lalo pang nainis si Ella. Pwede bang umalis ka na, Wilson? Dalhin mo na yun doon sa palengke. Wala akong pakialam kung kaya mo bitbitin yan o hindi. Hanggang sa tinalikuran na ni Ella si Wilson at pumasok na ito doon sa loob ng bahay. Matalim ang mga mata ni Wilson na sinundan nito ng tingin. Hindi naman na yun bago. Noon pa man ay hindi na niya kasundo ang pinsan niyang si Ella. Para sa kanya ay ubod ito ng arte. Bukod doon ay sagad din ang kasungitan nito. Kaya nga madalas ay pinagkakampihan nila ito ni Maya. Wilson, ayos ka lang? Ang mabuti pa ako nang tutulong sa'yo na magdala niyan doon sa pwesto sa palengke. Halika na. Pero tumanggi ang binata. Hindi na, Maya. Tapos ano? Si Ate Ella puro pasarap lang sa buhay. Napatingin pa sila kay Ella na naroon sa balkonahe at kasalukuyan itong nagse-selfie. Para namang hindi ka pa nasanay kay Ate Ella. Hayaan mo na nga lang siya, Wilson. Pero hindi pa rin pumayag ang binata. Hindi. Aalis ka, di ba? Magpupunta ka sa bahay ni na Bianca. Walang ibang pwedeng tumulong sa akin kundi at si Ate Ella. Sige na, Maya. Umalis ka na. Ako ang kakausap sa kanya. Hindi na pwedeng ganyan na parang palagi siyang amo at katulong niya tayo. Napairap si Maya. Bahala ka na nga dyan, Wilson. As if naman na mapapasunod mo yan si Ate Ella. Sige na, aalis na ako. Hanggang sa lumakad na nga si Maya paalis para magpunta sa bahay ng kanyang kaibigan. Nakatayo pa rin doon sa bakuran si Wilson at hindi pa rin ito umaalis papuntang palengke. Habang si Ella ay naroon pa rin sa balkonahe. Nakangiti siya habang tinitingnan ang mga nakuhanan niyang litrato. Hanggang sa nakita niyang naroon pa rin pala ang pinsan niyang si Wilson. Seryoso itong nakatingin sa kanya. Inirapan lang ito ni Ella hanggang sa tumayo na siya at pumasok sa loob ng bahay. Bubuksan pa lang sana niya ang telebisyon nang biglang pumasok rin doon si Wilson. Anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ka pa nagpupunta doon sa palengke? Dalhin mo na nga yung mga kakanin doon sa palengke dahil kailangan na yan nila Tita Vanji. Sumagot si Wilson. Hindi ko dadalhin ang mga yun. Dadalhin nating dalawa. Napaismid si Ella. At sino naman ang nagsabi sa'yo na tutulungan kita? Sumagot si Wilson. Di ako. Tutulungan mo akong dalhin ang mga yan sa palengke. Sa ayaw mo sa gusto mo. Naging seryoso ang mga mata ni Ella. Napansin kasi niya na tila may kakaiba sa kanyang pinsan. Ano bang sinasabi mo? Paano ka naman nakakasiguro na mapapasunod mo ko? Sarkastiko nang umiti si Wilson. Susunod ka talaga sa akin. Kasi matatakot ka. Umismid si Ella. Matatakot ako saan? Sumagot si Wilson. Matatakot kang ipaalam ko sa iba ang ginawa niyo ni Richard do sa kwarto noong mga nakaraang araw. Nawala ang ngiti ni Ella. Tila kinabahan nito bigla. Ano bang sinasabi mo? Naupo doon sa sofa si Wilson. Nakadekwatro ang kanyang dalawang paa habang sarkastikong nakangiti kay Ella. Alam kong ginawa niyo ni Richard. Nakita ng dalawa kong mata. Hanggang sa nilabas pa ni Wilson ang kanyang cellphone. Pero bukod doon, nakuwanan ko pa ng video.
Tumigil ang mundo ni Ella nang ipakita sa kanya ni Wilson ang video na tinutukoy nito. Hindi siya makapaniwala. Kitang-kita doon ang kaganapan sa pagitan nila ng nobyo niyang si Richard. Ngumiti ulit ng sarkastiko si Wilson. Ano Ate Ella? Bakit tulala ka dyan? Doon ay lumabas nga ang matinding galit ng 20 anyos na dalaga. Hayop ka Wilson! Bakit mo kami kinuhanan ng video? Natatawa na napapailing ang binata. In fairness sa'yo Ate Ella, mahusay ka pala no? Tuwang-tuwa tuloy si Richard. Hanggang sa sumugod nga si Ella kay Wilson at pilit na inaagaw ang cellphone nito. Hayop ka, burahin mo nga yan. Pero hindi hinayaan ni Wilson na makuha ni Ella ang kanyang cellphone kung nasaan ang naturang video. Tumayo siya at lumayo kay Ella. Paano kaya kung ipakita ko to kay Tita Janet? O di naman kaya, isend ko na lang kay Tito Victor. Ano kayang sasabihin nila sa'yo? Matalim ang tingin ni Ella sa kanyang pinsan. Huwag mong gagawin yan. Binabalaan kita Wilson. Doon ay naging seryoso na rin ang mga mata ni Wilson. Binabalaan din kita Ate Ella. Oras na ipakita mo sa akin yung kaartehan mo, ipapakita ko rin to sa lahat ng tao dito sa buong baryo. Hindi nakasagot si Ella pero makikita na napapakuyom ang kamao niya ng sandaling iyon. Doon naman sa palengke ay abala ang maghipag na sina Janet at Vanji. Negosyo kasi nila doon ang pagtitinda ng mga kakanin. Nasaan na ba si Wilson? Paubos na itong mga paninda natin pero hindi pa rin siya dumarating. Sambit ni Vanji. Sumagot naman si Janet. Tinatawagan ko na nga si Ella pero hindi rin naman siya sumasagot. Hanggang sa nakita na nga ni Vanji ang bisikleta ni Wilson. Ayan na pala si Wilson no? Malaki ang ngiti ni Wilson na dumating. Ma, Tita Janet, pasensya na kung medyo natagalan kami Sobrang dami kasi nito Napatigil ang maghipag nang makita nilang kasama ni Wilson si Ella. Nakaangkas ito sa bisikleta habang bitbit ang maraming kakanin. Ella? Bakit sumama ka dito? Tanong ni Vanji. Si Wilson naman ang sumagot. Ma, gusto niya po talaga sumama. Gusto niya nga daw pong tumulong sa pagtitinda sa inyo dito Di ba Ate Ella? Ngumiti si Ella pero halatang pilit. Oo po Tita Vanji. Gusto ko din po kasi talagang tumulong. Hindi makapaniwala sina Vanji at Janet dahil nakilala nila si Ella na madalas magreklamo kapag inuutusan. Lingid sa kanilang kaalaman ay ginagawa lang to ng dalaga dahil na rin sa banta sa kanya ni Wilson. Hoy Wilson, ano ba talaga nangyari? Bakit bigla naging ganyan si Ate Ella? Kanina inutusan mo siyang bumili sa tindahan. Ginamit pa niya yung bisikleta mo kahit na hindi naman siya marunong. Tapos naikwento pa sa akin ni Mama na tumulong daw si Ate Ella sa pagtitinda doon sa palengke kaninang hapon. Paano nangyari yon? Napaka-arte niya si Ate Ella. At saka napansin ko na parang natatakot siya sa'yo. Hindi na nga naiwasan ni Maya ang tanungin si Wilson sa mga napansin niya kay Ella sa araw na yon. 9:00 ng gabi ay naroon nga silang muli sa balkonahe ng bahay at nagkekwentuhan. Grabe ka naman kay Ate Ella. Bakit? Sa palagay mo ba hindi niya talaga kaya maging mabuting tao lalo na sa atin dalawa? Bahagyang tumawa si Maya. Hindi naman. Pero parang biglaan kasi Wilson Hindi na lang sinabi ni Wilson ang totoong dahilan. Habang naroon sila sa balkonahe, ay may natanaw ulit si Wilson doon sa madilim na dako sa bakuran. Sa pagkakataon na yon ay isang tao lang ang kanyang nakita. Hinintay niyang dumaan yon doon sa maliwanag na parte. At nang mapadaan ito doon, ay saka lamang ito nakilala ni Wilson. Iyon ay walang iba kundi si Richard. Pasimple nga itong pumasok sa bahay ni Ella. Nang makapasok siya doon, ay agad siyang pumasok sa kwarto ng dalaga. Nakahiga doon sa kama si Ella pero agad rin itong napabangon nang makita ang kanyang nobyo.
Richard, anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok dito sa bahay? Sumagot si Richard. Di dumaan ako dyan sa likod. Huwag ka mag-alala. Wala naman nakakita sa akin na pumasok ako dito. Bakit ba kasi hindi ka nasagot sa tawag ko? Napabuntong hininga si Ella. Richard, pagod na pagod ako ngayong araw. Sobrang dami kong ginawa eh. Napakunot ang noo ni Richard. Ano bang mga ginawa mo? Sumagot si Ella. May malaki tayong problema. Si Wilson, alam niyan tungkol sa atin dalawa. Ang masakla pa doon, nakuha na niya ng video yung ginawa natin dito sa kwarto ng mga nakaraang araw. Natigilan si Richard sa kanyang narinig. Tarantado yang si Wilson ah. Bakit niya ginawa yun? Sumagot si Ella. Hindi ko rin alam. At dahil doon tinatakot niya ako. Kaya nga sobrang napagod ako ngayon eh. Kasi gusto ni Wilson na tumulong ako doon sa pagtitinda sa palengke kanina. Tapos kung ano-ano pang inuutos niya sa akin. Yumakap pa si Ella sa kanyang nobyo. Richard, pagod na talaga ako. Hindi ko na gusto yung mga pinapagawa niya sa akin eh. Pero may plano na ako. Kailangan ko matsyempuan na makuha ang cellphone ni Wilson. Kailangan ko ma-delete yung video natin na nandun sa cellphone niya. Sa mga susunod na araw gagawin ko yun. Hinawakan ni Richard ang pisngi ni Ella at tinitigan niya ito sa mata. Huwag ka mag-alala. Susuportahan kita. Matipid na ngumiti si Ella hanggang sa hinagkan nga ito ni Richard sa labi. Sumabay naman ang dalaga. Unti-unti ay lumalalim ang naturang halik na pinapadama ni Richard. Kumapit din ang mga kamay ni Richard sa bewang ni Ella. Doon na pumalag ang dalaga. Richard, sandali nga lang. Ano bang ginagawa mo? Sumagot si Richard. Bakit ba? Namiss lang naman kita. At saka para mawala na rin yung lungkot mo. Umirap si Ella. Ano ka ba naman? Problemado na nga tayo, di ba? Tapos yan pa rin ang iniisip mo. Yan nga ang dahilan kung bakit tayo namumroblema ngayon eh. Yumakap si Richard mula sa likuran ng kanyang nobya. Tama na yan. Mabubure din natin yung video na yun doon sa cellphone ni Wilson. Akong bahala. Maniwala ka sa akin. Gagawan natin ng paraan. Sa ngayon, pwede ba tayo dalawa muna? Humarap naman nang muli si Ella kay Richard. Pasensya na. Problemado lang talaga ako dahil sa pinsan ko eh. Nagbuntong hininga si Richard. Nandito lang ako. Hindi ko hahayaan na kumalat ang video na yon. Napangiti naman na si Ella. Sige na nga. Pumapayag na ako. Pero isasara ko lang itong bintana ha. Baka mamaya kuhanan ulit tayo ng video ni Wilson. Lumapit doon sa bintana ang dalaga at sinara niya ang mga ito. Napangiti naman si Richard dahil alam niyang pagbibigyan na siya ng kanyang nobya. Naupo siya doon sa gilid ng kama. Muli naman nang humarap si Ella sa binata hanggang sa makikita na isa-isang napunta sa lapag ang mga bagay-bagay na mula sa kanya hanggang sa wala nang natira na kahit na ano sa dalaga. Nakatingin lang si Richard kay Ella. Malalim ang kanyang paghinga habang pinagmamasdan ito na nasa ganong sitwasyon. Hindi rin maipagkakaila na doon pa lamang ay nabuhayan na siya ng sobra. Tumayo si Richard at pumulupot ang mga braso niya sa bewang ni Ella. Napakaganda mo talaga. Matamis ng ngiti ang namutawi kay Ella hanggang sa dinaman na nga nila ang isang matamis na halik. Doon naman sa balkonahe ay naabutan ni Janet sina Wilson at Maya. Hindi pa ba kayo matutulog? Sumagot si Maya. Mamaya na po ma, wala naman po kaming pasok bukas eh. Saglit pang naupo si Janet doon sa bakanteng upuan. Wilson, salamat pala ha. Salamat kasi napilit mo si Ella na tumulong sa amin kanina doon sa palengke. Natuwa naman si Wilson sa pagpapasalamat ng kanyang tiyahin. Sumagot naman si Maya. Oo nga po ma eh.
Kahit nga po ako nagulat, tinatanong ko nga po to si Wilson kung paano niya nagawang pilitin si Ate Ella, pero hindi naman po niya sinasabi. Sumagot naman na si Wilson. Tita Janet, kinausap ko lang po si Ate Ella. Nakinig naman po siya sa akin eh. Ginawa ko yun kasi yun po ang pangako ko kay Tito Victor bago siya umalis. Nakiusap po siya sa akin na bantayan ko po kayo palagi. Lalo na daw po tong sina Maya at Ate Ella. Kaya nga po hindi ko inahayaan na kung sino-sinong makalapit dito kay Maya eh. Napangiti si Janet. Maraming salamat talaga Wilson ha. Sige na, maiwan ko na muna kayo dito. Matutulog na ako. Tumayo naman na si Janet at pumasok na ito sa bahay. Sinundan pa ito ng tingin ni Wilson na tila kumikinang ang mga mata matapos matanaw ang kagandahan ng kanyang tita Janet. Napakaganda niya talaga. Narinig yon ni Maya. Anong sabi mo Wilson? Agad na natauhan ang binata. Ha? Wala naman ako sinabi. Hanggang sa may narinig sila na tila masayang hagikgik ng isang babae. Nagkatinginan ang magpinsan. Wilson, narinig mo ba yun? Si Ate Ella ba yung parang tumawa? Nawala na rin agad yung hagikgik ng babae na kanilang narinig. Hindi sumagot si Wilson pero alam niya na galing ngayon sa kwarto ni Ella. Bigla niyang naalala na pumuslit nga kanina doon si Richard. Naisip ni Wilson na marahil ay may plano na naman ang lihim na magkasintahan na isagawa doon sa kwarto ang isang kaganapan. Napatingin siya kay Maya. Hindi niya alam kung paano niya ito mapipilit na matulog na nang sa gayon ay magawa niya ulit sumilip doon sa kwarto ni Ella. Maya, hindi ka pa ba matutulog? Inaantok na kasi ako eh. Napairap ang dalaga. Ano ba? Tingnan mo talaga ikaw. Ikaw tong nagyaya sa akin na maggitara ngayong gabi tapos ikaw tong magyayaya na matulog na. Napakamot sa ulo si Wilson. Pasensya na. Oo na, sige na. Pipigilan ko na yung antok ko. Muling hinawakan ni Wilson ang gitara pero hindi talaga niya matiis na hindi panoorin ang magaganap muli sa gabing iyon. Maya, may gusto kong ipaalam sa'yo. Pero gusto kong mangako ka sa akin. Pwede bang walang makakaalam ng tungkol dito? Napakunot ang noo ni Maya. Madalas namang magsabi si Wilson ng sikreto sa kanya. Pero sa pagkakataon na yon ay nakita niya kung gaano kaseryoso ang mga mata ng kanyang pinsan. Halata na malaking sikreto ang nais ipaalam nito. Ano ba yung sasabihin mo Wilson? Malalim ang paghinga ni Wilson. Kinakabahan siya at napapaisip kung tama ba ang kanyang gagawin. Tumayo ang binata. Halika, sumunod ka sa akin. Sumunod din naman kaagad si Maya. Teka lang Wilson, saan ba tayo pupunta? Patuloy naman si Wilson. Basta bilisan mo, baka wala na tayong maabutan. Nakarating sila sa bandang likuran ng bahay, doon sa tapat ng kwarto ni Ella. Huwag ka lang maingay ah. Ipapaalam ko sa iyo ang totoong dahilan kung bakit ko napapasunod si Ate Ella sa lahat ng utos ko. Sa pagtingala ni Wilson ay nakita niyang sarado ang bintana. Napaismit siya dahil alam niyang gagawin talaga yon ni Ella. Kaya pinaghandaan niya iyon. Kahit pa nasarado ang bintana ay naghanda si Wilson ng mga butas doon sa dingding upang makita nila ang loob ng kwarto. Maya, halika dito. Huwag ka lang maingay. Lumapit doon si Maya hanggang sa narinig nga niya ang isang ingay na alam niyang nagmumula sa kanyang ate. At alam niya rin na ang ingay na yon ay senyales ng pagkakaisa ng dalawang tao. Wilson, si Ate Ella, siya ba talaga yan? Sumagot si Wilson. Bakit hindi mo subukan sumilip dito sa mga butas? Lumapit pa sa dingding si Maya hanggang sa sumilip nga siya doon sa butas.
Doon ay tila tumigil ang mundo ni Maya dahil sa natanaw ng kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala na ginagawa yon ng kanyang ate. Hindi siya makapaniwala na naroon sa loob ng kwarto ang binatang si Richard at ginagawa nila ang bagay na yon. Tuloy-tuloy ang ingay sa loob ng kwarto na pilit pa ngang pinipigilan ni Ella. Pero hindi talaga ito naging madali para sa 20 anyos na dalaga. Patuloy na nakatunghay doon si Maya at sa sandaling yon ay para bang may kung anong kuryente na unti-unting bumabalot sa kanyang pagkatao. Malalim ang paghinga ng bunsong dalaga at hindi niya mawari kung ano ang kanyang nararamdaman. Halos hindi na nga magawang kumurap ang kanyang mga mata sa kanyang natatanaw ng sandaling iyon. Hanggang sa natapos na rin ang kaganapan sa loob ng kwarto. Ang sunod na maririnig ay ang paghingal ni na Richard at Ella. Hanggang sa napatingin si Wilson kay Maya at bumulong siya dito. Maya, halika na. Umalis na tayo dito. Baka mahuli pa nila tayo. Doon lang inalis ni Maya ang mga mata niya sa butas. Hanggang sa lumakad nga sila patungo sa loob ng bahay. Nagtungo sila sa kwarto ni Maya. Seryosong tiningnan ni Wilson ang kanyang pinsan. Maya, yun ang totoong dahilan kung bakit napapasunod ko si Ate Ella. Yun ang dahilan kung bakit nauutusan ko siya. Hanggang sa nilabas pa ni Wilson ang kanyang cellphone. Tingnan mo. Minsan ko nakuwaanan ng video ang ginagawa nila. At itong video na to, ang ginagamit ko panakot kay Ate Ella. Naupo sa gilid ng kama si Maya. Tulala pa rin ito at hindi mawala sa isipan niya ang nakita niya kanina. Gagabitin ko pa rin panakot to para mapasunod si Ate Ella sa lahat ng gusto ko. Para na rin matigil na yung kaartehan niya at pati na rin yung pagiging bossy niya sa atin. Hindi pa rin sumagot si Maya. Doon ay nagtaka naman na si Wilson. Maya, ayos ka lang ba? Humawak siya sa balikat ni Maya at doon ay napatigil siya. Maya, ano nangyari sa'yo? Bakit ang init mo? Nilalagnat ka ata. Kinapapa ni Wilson ang noo ng kanyang pinsan at napagtanto niya na medyo mainit nga talaga ito. Pero agad na umiwas ang dalaga. Marahan niyang tinabig ang kamay ni Wilson. Ayos lang ako, Wilson. Huwag mo kong intindihin. Napabuga ng hangin ang binata. Sigurado ka pa talagang ayos ka lang? Tumango ang dalaga. Doon ay naupo na rin sa kama si Wilson. Hanggang sa magtanong si Maya. Wilson, sa palagay mo, bakit kaya pumapayag si Ate Ella na gawin nila yun ni Richard? Napaisip si Wilson. Hindi ko rin alam. Siguro, gusto niya rin talaga si Richard kaya nagagawa niya magpaubaya. At siguro rin, gusto niya rin talaga ang bagay na yun. Ilang segundo na nanahimik si Maya hanggang sa mahina itong nagtanong. Wilson, sa palagay mo, masaya ba talagang gawin ang bagay na yon? Natigilan ang binata. Ano bang sinasabi mo, Maya? Nakayuko lang si Maya. Yun kasi ang sinasabi ng mga kaklase natin. Si Veronica, si Sheena at Althea. Naranasan na nila ang bagay na yun sa mga boyfriend nila. At ang sabi nila sa akin, wala daw katumbas ang saya kapag nasa sandaling yon. Hindi makapaniwala si Wilson sa mga sinasabi ng kanyang pinsan. Ngayon niya lang narinig na magsalita ito tungkol sa ganung bagay. Ikaw ba, Wilson? Naranasan mo na ba yon? Ilang segundo pa bago sumagot ang binata. Oo naman. Kay Cheryl. Ginawa na namin yun ni Cheryl. Nung minsan na wala siyang kasama doon sa bahay nila at doon ako natulog. Nagtanong pa si Maya. Anong masasabi mo?
Naging masaya ba kayong dalawa ni Cheryl sa bagay na yon? Huminga ng malalim si Wilson. Siguro oo. Kasi kung hindi siya nasiyahan doon, hindi naman yun mauulit na maraming beses. Kapag wala siyang kasama doon sa bahay nila, palagi na niya akong pinapapunta doon. At palagi na namin ginagawa ang bagay na yun. Doon ay muling nanahimik si Maya. Halatang malalim ang iniisip nito. Maya, ayos ka lang ba? Ano bang iniisip mo? Lingid sa kaalaman ni Wilson ay nakakaramdam ang dalaga ng matinding pagnanais sa mga oras na yon hanggang sa lumabas na ngayon sa kanyang bibig. Wilson, gusto ko na rin. Natigilan si Wilson sa kanyang narinig hanggang sa bahagya siyang tumawa. Nahihibang ka na ba, Maya? Ano? Gagaya ka sa ate mo na basta-basta na lang ibibigay ang sarili mo sa lalaki? Sumagot si Maya. Sa gusto ko na nga. Gusto kong malaman kung anong totoong pakiramdam. Nakita ni Wilson sa mga mata ni Maya na seryoso talaga ito sa kanyang sinasabi. Nagbuntong hininga si Wilson. Ikaw ang bahala. Hindi naman kita mapipigilan dyan kahit pa nangako ako kay Tito Victor na babantayan kita. Pero ikaw na mismo ang gumusto eh. Siguro, sagutin mo na lang yung isa sa marami mong manliligaw tapos ibigay mo na sa kanya kaagad ang sarili mo. Tutal, yun naman talaga ang gusto mo. Sige na, Maya. Uuwi na ako. Medyo inaantok na rin ako eh. Nang tumayo si Wilson ay bigla ring tumayo si Maya. Sandali lang, Wilson. Napatigil si Wilson at muling napatingin sa kanyang pinsan. Bakit, Maya? Seryoso pa rin ang mga mata ng dalaga. Gusto ko sana ngayong gabi. Napakunot ang noo ng binata. Gusto ang alin? Ilang segundo pa bago sumagot si Maya. Gusto kong danasin yon, Wilson. Ngayong gabi mismo. Pwede bang iparanas mo sa akin yung pinaranas mo nun kay Cheryl? Labis na natigilan si Wilson sa sinabi ng kanyang pinsan. Nababalo ka na ba? Ano ba nangyayari sa'yo, Maya? Sumagot si Maya. Hindi ko alam. Hindi ko maintindihan eh. Basta gusto ko yung danasin ngayong gabi, Wilson. Matutulungan mo ba ako? Hindi pa kaagad nakasagot ang binata. Pinagmasdan niya si Maya. Aminado siyang maganda ito pero hindi niya nakakalimutan ang totoong relasyon na sa kanila ay namamagitan. Pero ilang saglit pa ay isa-isang napunta sa lapag ang mga bagay-bagay na mula sa dalaga hanggang sa wala nang natira dito na kahit na ano. Doon ay natulala palalo si Wilson. Hindi siya makapaniwala na nasa harapan niya si Maya na nasa ganong sitwasyon. Wilson, kahit na ngayong gabi lang, nakikiusap ako. Hindi maalis ni Wilson ang mga mata niya sa dalaga. Malalim ang kanyang paghinga at doon ay hindi naiwasan na unti-unti rin siyang nakaramdam ng kung ano hanggang sa tuluyan din siyang nabuhayan. Doon ay nakaramdam na nga siya ng matinding pagnanais. Sigurado ka ba talagang gusto mo, Maya? Tumango si Maya. Seryoso ito at wala ng planong umatras pa. Gusto ko, Wilson. Gusto ko at sigurado ako. Humarap sa pinto si Wilson. At nilak niya ito. Pinatay niya rin ang ilaw sa kwarto. Tanging kaunting liwanag na lang mula sa labas ng bahay ang nagbibigay liwanag sa kanilang pareho. Hanggang sa isa-isa na ring napunta sa lapag ang mga bagay-bagay na mula naman sa binata. Hanggang sa wala na ring matira dito na kahit na ano. Bahagyang kinabahan si Maya. Hindi siya makapaniwala sa natatanaw ng kanyang mga mata. Hanggang sa humiga na nga si Wilson doon sa kama. Tiningnan niya si Maya na nananatiling nakatayo. Maya, ano pang hinihintay mo?
Akala ko ba ito ang gusto mo? Halika na dito. Matipid na ngumiti si Maya at tumango, pero mahahalata ang matinding kaba sa kanyang mga mata na pilit niyang nilalabanan. Hanggang sa nagtungo na nga rin si Maya doon sa kama. Nagtama ang mga mata nila ni Wilson. Isang beses lang to, Maya. At hindi na natin pwedeng ulitin pa. Malalim ang paghinga nilang pareho. Halata na matindi na ang bumabalot sa kanilang mga pagkatao. Humawak si Wilson sa braso ni Maya. Doon pa lamang ay tila matinding kuryente na ang dumaloy sa kanilang mga ugat. Sobrang lapit na rin ng mukha nila sa isa't isa. Hinawi ni Wilson ang ilang hibla ng buhok ni Maya. Totoo pa lang sinasabi ng mga kaklase natin. Napakaganda mo pala talaga, Maya. Hanggang sa pinadama na nga ni Wilson kay Maya ang isang matamis na halik. Napapikit ang mga mata ni Maya. Hindi pa nga ito makasabay noong una dahil iyon ang unang halik na kanyang naranasan. Pero naging maparaan na lamang si Wilson, kung kaya't hindi naglaon ay unti-unti na ring nakasabay sa kanya ang dalaga. Unti-unting lumalim ang halik. May paghatak na ginawa si Wilson na naging dahilan para pareho silang mapahiga ni Maya. At sa puntong yon ay nagpatuloy na nga sila sa totoo nilang pakay. Doon sa kwarto ay tuluyang namutawi ang isang kaganapan. 11:00 ng gabi, habang tahimik sa paligid ng bahay, ay sumabay sa katahimikan ang isang kakaibang ingay na nagmumula sa loob ng kwarto ng bunsong dalaga. Senyales iyon na nagkaroon na ng pagkakaisa ang dalawang tao na naroon. Tuloy-tuloy ang ingay at hindi ito magawang pigilan ng dalaga. Doon na pagtanto ni Maya na totoo ang sinasabi ng kanyang mga kaibigan. Habang tumatagal ay lalo pa ngang lumalakas ang ingay. Kaya patuloy din ang pagpapaalala ni Wilson kay Maya na pigilan ang ingay nito. Pero hindi talaga yon naging madali para sa dalaga. Maswerte na lamang na mahimbing na ang tulog ni Janet habang si Ella ay nakasuot sa tenga nito ang earphones at nakikinig sa paborito nitong musika. Tanging hangin lamang ang nakakadinig sa ingay na nililikha ng dalawang tao sa mga oras na yon. At matapos ang nasa mahigit 15 minuto ay tuluyang ding natapos ang kaganapan. Parehong bagsak doon sa kama sina Wilson at Maya. Hindi sila makapaniwala sa kanilang ginawa, pero tila hindi sila makikitaan ng pagsisisi sa kanilang mga pagkatao. Ma, Tita Janet, nakauwi na po pala kayo. Ate Ella, kamusta ang pagtitinda sa palengke? Naroon sa balkonahe ng bahay ni na Janet si Wilson. Mag-isa lang siyang naroon dahil nagpunta sa kaibigan si Maya. Hanggang sa nakauwi na nga si na Janet galing sa pagtitinda doon sa palengke. At kasama nilang umuwi si Ella na tumulong din sa pagtitinda. Inirapan ni Ella si Wilson at hindi niya ito pinansin. Natatawa na lang na napapailing si Wilson. Hindi na nga talaga natutuwa si Ella sa mga pinapagawa sa kanya ng kanyang pinsan. Humanda talaga siya sa akin. Kapag na-delete ko yung video sa cellphone niya, gagantihan ko talaga siya. At sisiguruhin ko na pagsisisihan niya tong ginagawa niya sa akin ngayon. Sambit ni Ella habang nagbibihis siya doon sa kwarto. Hanggang sa biglangang pumasok doon si Wilson. Napatakip na lamang ang mga kamay ni Ella sa kanyang sarili. Ano ka ba naman, Wilson? Bakit ba basta-basta ka nalang pumapasok dito sa kwarto ko? Bahagyang tumawa si Wilson. Pasensya na, Ate Ella. Hindi ko naman alam na nagbibihis ka pala. Heto kasing sila mama. Inutusan akong dalhin yung mga natirang paninda doon sa bahay ni Lola Emmy. Kaya lang parang masakit yung paa ko eh. Parang tinatamad na rin ako. Pwede bang ikaw na lang ang magpunta doon? Nainis si Ella. Paano ka naman napagod nandito ka lang naman sa bahay?
Kami kaya itong napagod sa pagtitinda doon sa palengke. Kaya pwede bang ikaw na magdala niya doon kila Lola Emmy? Sumusobra ka na, Wilson, ha? Hindi na ako natutuwa sa mga pagpapahirap mo sa akin. Sarkastiko nang ngumiti ang binata. Hindi ka na natutuwa? Siguro, mas lalong hindi ka matutuwa kung isesend ko ang video na to kay Tito Victor. Tama ba ako, Ate Ella? Nakita ni Ella ang video doon sa cellphone ni Wilson. Nagngit-ngit siya sa galit, pero sa huli ay wala rin siyang nagawa kundi sundin ang utos ni Wilson. Alas 7 ng gabi ay sinimulan niyang maglakad patungo sa bahay ng kanilang lola hanggang sa nasalubong pa nga niya si Richard. Ella, saan ka pupunta? Ano yung mga bitbit mo? Napabuga ng hangin ang dalaga. Heto yung mga natirang paninda kanina doon sa palengke. Dadalhin ko doon kay Lola Emmy. Nagtanong pang muli si Richard. Bakit ikaw ang magdadala niyan doon? Napairap si Ella. Di malamang inutusan ako ni Wilson. Sinabi ko naman na sa'yo, diba? Tinatakot niya ako na ikakalat niyo yung video natin. Tingnan mo, ako na tong nahihirapan. Napakamot sa ulo si Richard. Pasensya na. Ang mabuti pa sasamahan na kita. Ako nang magbitbit ng mga yan. Matipid na ngumiti si Ella. Kahit paano ay gumaan din ang kanyang loob matapos siyang tulungan ng kanyang nobyo. Kung ganun, hindi pa rin pala nabubura yung video natin doon sa cellphone ni Wilson? Sumagot si Ella. Sinubukan ko nung nakaraang gabi. Nagpunta ako na maaga sa bahay nila Wilson. Alam ko kasing tulog pa siya ng mga ganong oras. Makukuha ko na sana yung cellphone niya pero bigla kasi siyang nagising eh. Nagpanggap na nga lang akong pinapatawag siya ni Mama. Napabuntong hininga si Richard. Ano kaya kung gumamit na ako ng dahas? Aabangan ko si Wilson doon sa daan papunta palengke. Alam ko kung anong oras siya nadaan doon. Marahang kinurot ni Ella ang kanyang nobyo. Ano ka ba? Lalo mo lang pinapalalang sitwasyon eh. Kapag ginawa mo yon, baka lalo pang ikalat ni Wilson yung video natin. Kapag nangyari yun, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Napakamot sa ulo si Richard. Pasensya na. Wala na rin kasi akong maisip na paraan. Problemado din kasi kami ngayon sa bahay. Heto kasi si Tito Richie eh. Ninakawan ng cellphone. Napalingon si Ella kay Richard habang patuloy silang naglalakad. Ninakawan ng cellphone ng Tito Richie mo? Paano nangyari? Sino ang nagnakaw ng cellphone niya? Sumagot si Richard. Hindi lang cellphone ang ninakaw, pati yung wallet niya na may laman na 5,000. Paano ba naman kasi? Kumuha siya ng babaeng bayaran doon sa bayan. Nag-check-in sila sa motel. Sobrang napagod si Tito Richie matapos may mangyari sa kanila ng babaeng bayaran. Nakatulog siya. Nung nakatulog na siya, doon na siya ninakawan. Nagising na lang si Tito Richie na wala na doon sa motel yung cellphone at wallet niya. Grabe yung diskarte ng babae, di ba? Napatigil si Ella sa kanyang naisip hanggang sa napansin siya ni Richard. Bakit bigla ka natahimik dyan? Ano ba naiisip mo? Nagtanong si Ella. Richard, maitanong ko lang. Alam mo ba kung magkano ang binabayad doon sa babaeng bayaran? Nagkibit balikat si Richard. Hindi ko alam. Bakit mo naitanong? Teka, wag mo sabihin sa akin na plano mong pumasok sa ganong trabaho. Kaagad na umalma si Ella. Hindi ganon. May naisip lang akong plano para mabura yung video natin doon sa cellphone ni Wilson. Ano kaya kung kumuha tayo ng babaeng bayaran na ibibigay natin kay Wilson? Sigurado naman ako sa bigyang pinsan ko sa babae eh. Tapos gagawin din ng babaeng yon ang ginawa niya sa Tito Richie mo. Pero hindi niya nanakawan ng cellphone si Wilson. Bali ang gagawin lang niya, kapag nakatulog na yung pinsan ko, i-delete niya lang yung video natin. Para na rin matapos na yung problema nating dalawa. Nakuha ni Richard ang sinasabi ni Ella, pero tila diskumpiyado siya doon. Parang malabo yung sinasabi mo, Ella. Kasi kailangan pa natin kumuha ng babaeng bayaran. Saan naman tayo kukuha ng pera pambayad doon? Sumagot si Ella.
Kaya nga tinatanong kita kung magkano bang binabayad sa mga ganong babae. Kahit paano may naitabi naman akong pera na galing sa mga allowance ko eh. Tumango si Richard. Sige, mag-aabot din ako kung kailangan. Susubukan kong pumunta sa bayan bukas para magtanong-tanong. Naging buo na nga ang kanilang plano. Gusto na nilang matapos ang kanilang problema. At mangyayari lang yon kung mabubura nila ang video na nasa cellphone ni Wilson. Tito Victor, kamusta po kayo dyan? Kami dito maayos naman po. Tinutulungan ko po palagi si Tita Janet sa mga ibang gawain niya dito sa bahay. 8:00 ng gabi na makausap nga ng binatang si Wilson ang tiyuhin niyang si Victor. Mabuti naman kung ganun, Wilson. Si Nayla at Maya, binabantayan mo rin ba? Baka naman kung sino-sinong lalaki nang lumalapit dyan sa mga dalagang anak ko ha. Saglit na napatigil si Wilson. Bigla kasi niyang naalala ang ginagawa ni Ella at Richard doon sa kwarto. Bukod doon ay hindi rin niya nakakalimutan ang naganap sa kanila ng pinsan niyang si Maya. Siyempre naman po Tito Victor, binabantayan ko po sila. Sinisiguro ko po na walang lalaki makakalapit kina Ate Ella at Maya. Sige po Tito Victor ha, matutulog na po muna ako. Matapos makausap ni Wilson si Victor ay nahiga na nga siya doon sa kanyang kama. Malalim ang kanyang iniisip hanggang sa sandaling yon ay hindi siya makapaniwala na may naganap sa kanila ni Maya noong nakaraang gabi. Aminado siya na nasiyahan siya ng sobra ng sandaling iyon pero wala na siyang plano pang maulit dahil hindi naman talaga si Maya ang puntirya niya sa mga naiwan ng kanyang Tito Victor. Dahil kahit ilang babae ang kanyang makasalo, iisa lamang ang kanyang inaasam at iyon ay walang iba kundi si Janet. Nang mga oras na yon ay naroon naman sa kanto ang dalagang si Ella. Kausap niya ang nobyo niyang si Richard. 3,000 daw ang bayad. 1 buong gabi na daw yon. Ano? Itutuloy ba natin yung plano? Napaupo sa upuan na gawa sa kawayan si Ella. Halatang problemado ito. 3,000? Ang mahal naman. Akala ko mga nasa 500 lang ang bayad sa kanila. Paano kaya to? Sumagot si Richard. Siguro tanggapin na lang natin na malabo talagang plano na yon. Paano kung hindi pa magawa ng babaeng bayaran na i-delete yung video natin sa cellphone ni Wilson? Di sayang lang ang pera natin. Siguro, mas mabuti pang mag-isip na lang tayo ng iba pang plano. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Ella. Matapos nilang mag-usap ni Richard ay umuwi rin kaagad si Ella. Doon sa kanilang bahay ay napapaisip pa rin siya kung ano ang pwedeng maging plano para mabura ang video sa cellphone ni Wilson. Maganda na kasi sana talaga yung unang plano eh. Pero ang mahal naman kasi ng bayad doon sa babaeng nagtatrabaho sa bar. Hanggang sa biglang may naisip si Ella. Malalim ang kanyang paghinga dahil sa kanyang naiisip. Tila kailangan niya ng matinding lakas ng loob. Iyon na lang ang naisip niyang paraan upang matapos ang kanilang problema. Sa mga oras na yon ay pauwi naman na sa bahay ang ina ng 2 dalaga na si Janet. Galing siya sa bahay ni Vanji at katatapos lang nilang magluto ng mga kakanin na kanilang paninda sa palengke. Nang makarating sa bahay si Janet, ay kaagad siyang napatago nang makita niya ang panganay niyang anak na si Ella. Galing ito sa banyo sa likod bahay at halatang bagong ligo ito. Palihim itong sinundan ni Janet. Doon sa kwarto ni Ella ay nakita niya ang dalaga na nagsuot pa ng maganda at sexing damit. Napapaisip si Janet dahil halata niya na tila may lakad ang panganay niyang anak kahit pa na hindi naman ito nagpaalam sa kanya. Sa huli ay pumasok na rin doon sa kwarto si Janet para tanungin si Ella. Ella, may lakad ka ba? Bakit ganyan ang suot mo? Natigilan si Ella. Halata na hindi pa niya alam noong una ang kanyang isasagot. Ma, wala naman po akong lakad. Sinukat ko lang po tong damit na
Binili ko nung nakaraan doon sa bayan. Tumango si Janet at naniwala naman ito. Sige, matutulog na ako at napagod ako dahil sa dami ng niluto namin. Nagtungo naman na sa kabilang kwarto si Janet. Nakahinga ng maluwag si Ella at minabuting isara na ang pinto ng kanyang kwarto. Muli siyang humarap sa salamin. Nilabas niya ang kanyang makeup kit at doon ay sinimulan niyang pagandahin ang kanyang sarili. Bandang 10:00 ng gabi ay matutulog na sana si Janet. Matindi rin kasi talaga ang kanyang pagod. Pero saglit siyang nakaramdam ng lamig kung kaya't tumayo siya para isara sana ang bintana sa kanyang kwarto. Hanggang sa nakita niyang lumabas ng bahay si Ella. Napakunot ang noo ni Janet. Saan naman kaya pupunta ang batang to? Gabing-gabi na. Hindi kaya totoo ang chismis na may relasyon sila ng anak ni paring Dado? Marami ang tanong sa isipan ni Janet, kaya sa huli ay minabuti niyang sundan ang kanyang anak. Lumabas din siya ng bahay at maingat nga itong sinundan. Hindi kalayuan ang nilakad ni Ella hanggang sa nakarating sila sa bahay ni na Wilson. Nagtaka palalo si Janet. Anong gagawin niyo dyan sa bahay ni na Vanjie? Hindi pa kaagad pumasok doon sa bahay si Ella. Nagtungo siya sa tapat ng bintana ni Wilson at tinawag niya ito. Wilson? Wilson, gising ka pa ba? Si Ella to. Nagkataon na gising pa ang binata ng sandaling iyon. Dumungaw nga ito doon. Ate Ella, anong ginagawa mo dito? Sumagot si Ella. Pwede ba akong pumasok dyan? Gusto lang sana kitang makausap. Napaisip si Wilson. Naisip pa nga niya na marahil ay makikiusap na itong itigil ang pagpapahirap sa kanya. Sige, bubuksan ko yung pinto sa harap. Lumabas ng kwarto si Wilson at binuksan niya ang pintuan ng kanilang bahay. Kaagad na bumungad sa kanya si Ella. Doon lang niya napansin ang kasuotan nito. Tila lumabas ang magandang hugis ng pangangatawan ng dalaga niyang pinsan. Halika na, Ella. Doon tayo sa loob mag-usap. Hanggang sa naamoy pa ni Wilson ang mabangong halimuyak ni Ella na tila unti-unting nagpapawala sa kanyang sarili. Hanggang sa pumasok nga sila sa loob ng kwarto. Naupo sa gilid ng kama si Wilson at muling tiningnan ang kanyang pinsan. Alam ko kung bakit nandito ka. Makikiusap ka sa akin ay tigil na yung pagpapahirap ko sa'yo. Nakikita ko rin naman na nahihirapan ka na, Ate Ella. Pero kasi sana, maisip mo na madalas kaming tumulong ni Maya sa pagtitinda sa palengke. Samantalang ikaw, madalas ka lang na nagpapasarap sa buhay. Gusto ko lang din naman na tumulong ka paminsan-minsan kay na Mama at Tita Janet para hindi na rin sila masyadong nahihirapan. Pero sige, huwag ka mag-alala. Babawasan ko na yung mga pagpapahirap ko sa'yo. Hindi sumagot si Ella. Doon ay nagtaka naman si Wilson. Ate Ella, ayos ka lang ba? Doon na sumagot ang dalaga. Ayos lang ako, Wilson. Sa totoo lang, hindi naman yun ang pinunta ko dito eh. Napakunot ang noo ng binata. Anong ibig mong sabihin? Sumagot si Ella. Matindi ang pangangailangan ko. Matindi ang pagnanais ko ngayong gabi. Tulog na kasi si Richard eh. At ikaw lang ang alam kong pwedeng makatulong sa akin. Mapagbibigyan mo ba ako, Wilson? Naguluhan ang binata. Ano bang sinasabi mo, Ate Ella? Hindi na sumagot si Ella hanggang sa makikita na isa-isang napunta sa lapag ang mga bagay-bagay na mula sa dalaga. Ilang saglit pa ay wala nang natira dito na kahit na ano. Tumigil ang mundo ni Wilson. Hindi siya makapaniwala na nasa harapan niya ngayon si Ella na nasa ganong sitwasyon. Ate Ella, anong ibig sabihin nito? Nangungusap ang mga mata ni Ella at hindi pa rin ito sumagot. Malalim ang paghinga ng binata
hanggang sa pinagmasdan niya nga si Ella mula ulo at pababa ng dahan-dahan. Doon ay hindi na naitanggi ni Wilson na napakaganda nito. Tuluyan na rin siyang nabuhayan at nawala na sa kanyang isipan na ang babaeng nasa kanyang harapan ay ang kanyang pinsan. Ate Ella, sigurado ka ba talaga sa gusto mo? Tumango si Ella. Seryoso ang mga mata nito hanggang sa tumayo si Wilson at lumapit siya sa dalaga. Hindi ko tatanggihan yan. Sino ba namang lalaki ang tatanggi sa magandang katulad mo? Napangiti si Ella hanggang sa siya mismo ang nagpadama ng matamis na halik kay Wilson. Natulala si Wilson pero ramdam niya ang kuryente na bumalot sa kanyang pagkatao. Kumapit pa si Ella sa kanyang balikat habang patuloy na pinapadama ang matamis na halik sa binata. Pero ilang saglit lamang ay unti-unti na ring sumabay si Wilson at makikita ang pagpulupot ng kanyang mga braso sa bewang ni Ella. Lumalim palalo ang naturang halik hanggang sa binagsak nga nila ang kanilang mga sarili doon sa malambot na kama. At doon ay nagpatuloy na nga sila sa isang kaganapan. Ang kaganapan na sobrang hindi inaasahan. Tuluyang nakalimutan ni Wilson ang totoong relasyon na namamagitan sa kanila ni Ella. Nadala siya ng sobra ng sandaling iyon. Tila tagumpay naman ang plano ni Ella. Iyon na lang kasi ang naisip niyang paraan upang malutas ang kanyang problema. 11:00 ng gabi nang magsimulang manaig doon sa kwarto ang isang kakaibang ingay. Ang ingay na hindi magawang pigilan ni Ella. Sa sandaling yun ay naroon naman sa labas ng bahay si Janet at naghihintay. Bakit ang tagal naman lumabas ni Ella? Ano bang ginagawa nila ni Wilson sa loob? Naisip kasi niya na marahil ay gagala sa bayan ang mga ito. Pero nagtaka na siya kung bakit hindi pa rin sila lumalabas ng bahay. Hanggang sa tumayo si Janet sa kanyang kinauupuan. Lumapit siya sa bahay ni na Wilson hanggang sa nakita niya na bukas ang isang bintana. Sa paglapit niya doon ay agad niyang narinig ang kakaibang ingay. Tuloy-tuloy ang ingay na yon at may kalakasan. Alam naman ni Janet na dulot yon ng isang mainit na kaganapan. Hanggang sa maingat siyang sumilip doon sa bintana. Tila tumigil ang kanyang mundo sa natanaw ng kanyang mga mata. Sa sandaling yon ay kitang-kita niya ang bagay na pinagsasaluhan ni na Wilson at Ella. Tulala si Janet at sobrang hindi siya makapaniwala. Pero hindi siya nagkaroon ng anumang reaksyon upang pigilan ang mga ito. Bagkus ay nanatili lang na nakatuon doon ng kanyang mga mata hanggang sa matapos ang kaganapan. 2:00 ng madaling araw ay pauwi pa lang sa bahay ang dalagang si Ella. Pumanhik na nga lang siya sa bintana papasok sa kanyang kwarto dahil nakasara na ang pintuan ng kanilang bahay. Nang makapasok na siya sa kwarto ay doon lamang siya nakahinga ng maluwag. Kaagad niyang tinawagan ang nobyo niyang si Richard. Hello babe, pasensya na kung naistorbo ko ang tulog mo ha. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na tapos na ang problema natin. Sumagot si Richard mula sa kabilang linya. Anong ibig mong sabihin? Paanong tapos na? Malaki ang ngiti ni Ella ng sandaling iyon. Para ba siyang nabunutan ng tinik? Yung video natin, nabura ko na doon sa cellphone ni Wilson. Halatang nagliwanag din ang boses ni Richard. Talaga? Ang galing mo talaga babe. Paano mo nagawa yun? Saglit na napatigil si Ella. Hindi naman kasi niya pwedeng sabihin ang totoo sa kanyang nobyo. Hindi na mahalaga yun Richard. Ang mahalaga ngayon, tapos na ang problema natin. Sige na, ituloy mo na ang tulog mo ha. Matutulog na rin ako at napagod ako ng sobra. Nahiga naman na si Ella matapos niyang makausap sa cellphone si Richard.
Masaya na siya at maluwag na ang kanyang paghinga matapos niyang magawa ng matagumpay ang kanyang plano. Pero bago pa man niya ipikit ang kanyang mga mata ay bigla niyang naalala ang bagay na pinagsaluhan nila ni Wilson. Malalim ang paghinga ni Ella habang tumatakbo yon sa kanyang isipan. Wala siyang pagsisisi. Naging matagumpay ang kanyang plano, pero bukod doon ay hindi niya rin pwedeng itanggi sa kanyang sarili na nasiyahan siya ng sobra sa naganap sa pagitan nila ng kanyang pinsan. Doon ay masasabi niya na mas nasiyahan siya sa tagpong iyon kumpara sa mga pinagsaluhan nila ni Richard. At higit sa lahat, masasabi rin niya na mas nakalalamang ang kanyang pinsan kumpara sa kanyang kasintahan. Sabado ng hapon ay naroon lang sa bahay ang binatang si Wilson. Wala kasi silang pasok sa eskwela. Nakakainis. Sinadya ni Ate Ella na i-delete yung video nila ni Richard. Wala na tuloy akong panakot sa kanya. Hanggang sa pumasok doon sa bahay ang pinsan niyang si Maya. Wilson, nandito ka lang pala. Natigilan si Wilson nang makita niya ang kanyang pinsan. Maya? Anong problema? Bakit may dala kang bag? Sumagot si Maya. Isasama kasi kami ni Mama ni Tita Magda doon sa outing nila ng mga kaibigan niya. Nagpunta lang ako dito kasi pinapatawag ka ni Ate Ella doon sa bahay. Saglit na napatigil ang binata. Si Ate Ella? Bakit daw? Nagkibit balikat si Maya. Hindi ko rin alam. Basta wala kasi siyang makakasama doon sa bahay ngayong gabi eh. Natatakot yata kaya gusto siguro magpasama sa'yo. Hanggang sa unti-unting napangiti si Wilson. Napansin naman ito ng dalaga. Bakit nakangiti ka dyan? Anong naiisip mo? Sumagot si Wilson. Wala, Maya. Sige, mamaya magpupunta ako doon sa bahay ninyo para samahan si Ate Ella. Nang makaalis si Maya ay doon lang bumalik ang ngiti ni Wilson. Sinasabi ko na nga ba, mukhang nagustuhan ni Ate Ella yung naganap sa amin ah. Mabuti na lang at ginalingan ko ng sobra. Bandang 7:00 ng gabi, natapos nang maghapunan si Wilson. Nagpaalam na siya kaagad sa kanyang ina na doon siya matutulog sa bahay ng kanyang tita Janet upang samahan buong gabi ang pinsan niyang si Ella. Naligo pa nga muna siya bago magpunta doon. Nagpabango pa siya at nagpagwapo ng sobra. Sa pagpasok niya doon sa bahay ng kanyang tiyahin ay naabutan niyang si Ella nga lang ang mag-isa doon. Kaagad itong ngumiti sa kanya. Bahagyang natawa si Wilson. Dinaya mo ako, Ate Ella. Dinilit mo yung video niyo ni Richard doon sa cellphone ko nung nakatulog ako. Hindi naman nawala ang ngiti ni Ella. Pwede ka namang gumawa ng panibagong video eh. Pero sa pagkakataon na to, tayong dalawa na. Natigilan saglit si Wilson hanggang sa lalo pang lumaki ang kanyang ngiti. Seryoso ka ba, Ate Ella? Kaya mo ba ako pinapunta dito? Tumango si Ella. Oo. At gusto ko dito ka matulog. Sa mismong kwarto ko. Ayos lang naman sa'yo, Wilson, di ba? Napaismid ang binata. Oo naman. Walang problema sa akin. Kung ganun, buong gabi pala na tayong dalawa lang ang nandito. Ang problema lang doon, baka lang hindi lang tayo makaisa. Baka makatatlo tayo. O baka nga makalima pa eh. Nalaglag ang panga ni Ella. Grabe naman yung 5, Wilson. Pwede ba na hanggang 2 lang? O sige. Kahit hanggang 3 papayag ako. Sumagot si Wilson. O sige, Ate Ella. Hanggang 3 lang. Yung una, bago tayo matulog. Yung pangalawa habang natutulog ka. Natigilan si Ella. Seryoso ka ba, Wilson? Tumango naman si Wilson. Oo naman, Ate Ella. Seryoso ako. Yung pangatlo naman, paggising natin bukas sa umaga. Kaya ihanda mo yan sarili mo ha. Kasi sigurado mapapagod ka na sobra.
Namula ang pisngi ni Ella pero halatang gusto niya rin ang mga sinabi ni Wilson. Bandang 10:00 ng gabi ay naroon pa nga sa sala ang magpinsan. Nanonood sila ng TV. Nakayakap na nga si Ella sa braso ni Wilson na aakalain mong sila ay magkasintahan. Sabay silang tumatawa sa pinapanood nilang pelikula. At nang matapos na yon ay tila nagpakiramdaman ang magpinsan. Wilson, hindi pa ba tayo papasok sa kwarto? Napatingin si Wilson kay Ella. Bakit? Inaantok ka na ba, Ate Ella? Kung sa bagay, inaantok na rin ako. Kaagad na napasagot si Ella. Teka, matutulog na ba kaagad tayo? Akala ko ba? Bahagyang tumawa si Wilson. Hindi ko yun nakakalimutan. Siyempre usapan natin yun, di ba? Halika na, para makapagsimula na tayo. Doon ay bumalik na ang ngiti ni Ella. Halatang nasasabik na ito. Sa pagpasok nila sa kwarto ay kaagad na sinara ni Ella ang bintana ng kanyang kwarto. Wilson, pwede bang iwanan na lang natin na bukas ang ilaw? Mas sanay kasi ako kapag ganun eh. Saglit na napaisip si Wilson. Pero sa huli ay pumayag din siya. O sige, walang problema. Napangiti si Ella hanggang sa sinara na nga niya ang pintuan. Saglit lang nawala ang paningin niya sa binata. Pero nang muli siyang mapatingin doon ay natigilan siya nang makita ang sitwasyon nito. Nagkalat na kasi doon sa lapag ang mga bagay-bagay na mula kay Wilson at wala nang natira dito na kahit na ano. Nakahiga doon sa kama ang binata at hinihintay siya. Doon pa lamang ay talaga nga namang nabuhayan na ng sobra si Wilson. Napalunok ng laway si Ella at bumalot nga sa kanya ang nakakapanghinang enerhiya. Ano pang hinihintay mo, Ate Ella? Tutunganga ka na lang ba dyan? Tumango ang dalaga. Pasensya na. Hanggang sa isa-isa na nga ring napunta doon sa lapag ang mga bagay-bagay na mula naman sa dalaga. Hanggang sa wala na ring natira dito na kahit na ano. Pinagmasdan siya ni Wilson mula ulo at pababa ng dahan-dahan. Lalo pang nabuhayan ang binata ng sandaling iyon. Hanggang sa nahiga na nga sa tabi niya si Ella. Tinitigan ni Wilson ang mukha nito. Napakaganda mo, Ate Ella. Nahihiyang umiti si Ella. Kahit pa nawala na yung video, susunod pa rin ako sa lahat ng gusto mo. Basta ba pagbibigyan mo lang ako palagi sa ganito eh. Napangiti si Wilson. Oo naman, walang problema, Ate Ella. Hanggang sa pinadama na nga ni Wilson kay Ella ang isang matamis na halik. Napapikit ang kanyang mga mata at kumapit siya sa balikat ng binata. Unti-unti ay lumalalim ang naturang halik. Ramdam nilang pareho ang kuryente na dumadaloy sa kanilang mga ugat. Hanggang sa biglang may kumatok sa pintuan ng kwarto. Ella? Ella, gising ka pa ba? Natigilan ang magpinsan nang marinig nila ang boses ni Janet. Napabalikwas sila at kaagad na inayos ang kanilang mga sarili. Taranta silang dinampot ang mga pag-aari nila na nagkalat doon sa lapag. Ella, ano ba? Buksan mo nga tong pinto. Ano bang ginagawa mo dyan? Sumagot naman na si Ella. Sandali lang po. Nang makapag-ayos na sina Wilson at Ella ay doon na nila binuksan ang pinto. Bakit ba ang tagal mong buksan ang pinto? Teka, Wilson, anong ginagawa mo dito? Hindi nakasagot si Wilson kung kaya't nagsalita na si Ella. Ma, natatakot po kasi ako mag-isa dito sa bahay eh. Kaya nagpasama po ako kay Wilson. Sumagot si Janet. Ganun ba? Maraming salamat, Wilson na. Pero hindi mo na kailangan sama ng Ate Ella mo. Hindi naman na ako sasama sa swimming. Sige na, makakauwi ka na doon sa inyo. Nagkatinginan ang magpinsan at tila nag-uusap ang mga mata nito. Pero sa huli ay wala na silang nagawa.
Doon sa balkonahe ay hinatid pa ni Ella si Wilson. Nakakainis si Mama. Paano kaya to? Pwede bang doon na lang tayo sa kwarto mo? Sumagot si Wilson. Hindi pwede doon, Ate Ella. Doon ngayon natulog si Wilbert dahil nga alam niyang dito ako matutulog. Napabuntong hininga si Ella. Halatang sobrang nabitin ito. Sige na nga. Sa susunod na lang siguro natin ituloy. Matulog na lang siguro talaga tayo. Tumango si Wilson hanggang sa lumakad na nga ito paalis. Agad rin namang sinarado ni Ella ang pinto ng bahay at bumalik na siya sa kanyang kwarto para matulog. Palabas na ng bakuran si Wilson ng sandaling iyon. Halatang dismayado rin talaga ito. Nakakainis. Hindi man lang ako nakaisa. Palabas na ng gate si Wilson nang may magsalita mula sa kanyang likuran. Sandali lang, Wilson. Napalingon ang binata hanggang sa nakita niya ang kanyang tita Janet. Tita Janet? Bakit po? Sumagot si Janet. Pwede ba kitang makausap? Doon sa loob ng kwarto ko para hindi tayo marinig ni Ella. Kinabahan si Wilson. Tila ba kasi seryoso ang kanilang pag-uusapan. Sige po, Tita Janet. Hanggang sa lumakad nga si Janet papasok sa bahay at dumiretso ito sa kwarto. Ilang segundo pa bago sumunod doon si Wilson. Tita Janet, ano po bang pag-uusapan natin? Naupo si Janet sa gilid ng kama at seryosong tiningnan ang binata. Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Bakit nandun ka kanina sa kwarto ni Ella? Malakas ang kabog ng dibdib ni Wilson pero pinilit niyang umakto ng normal. Nagpasama lang po sa akin si Ate Ella. Natatakot daw po kasi siyang mag-isa dito sa bahay eh. Tumayo si Janet at lumapit sa binata. Hanggang sa isang malutong na sampal ang pinaabot niya dito. Kinabigla ito ni Wilson. Sinungaling ka? Akala mo ba hindi ko alam ang sikreto ninyo ng anak ko? Labis na natigilan si Wilson sa kanyang narinig. Nakita ko kayo nung isang gabi. Doon mismo sa kwarto mo. Ginagawa niyo yun ni Ella. Nangilid ang mga luha ni Wilson dahil sa sobrang kaba. Tita Janet, hindi naman po talaga ako ang may gusto nun eh. Si Ate Ella po yung nagkumbinsi sa akin na gawin namin yun. Maniwala po kayo sa akin. Nakayuko lang si Wilson at doon ay makikitang dumadaloy na ang kanyang mga luha. Tinalikuran nito ni Janet. Nakalimutan niyo ba talagang magpinsan kayo? Hindi na sumagot si Wilson, bagkus ay patuloy lang ito sa pag-iyak. Kung nakalimutan mong pinsan mo si Ella, siguro naman kaya mo rin kalimutan na asawa ko ng tiyuhin mo. Natigilan si Wilson sa kanyang narinig. Unti-unting umangat ang kanyang paningin. Nakita niyang nakatayo sa isang sulok si Janet habang seryoso pa ring nakatingin sa kanya. Mas madali naman yun, diba Wilson? Hanggang sa lalong lumakas ang kabog ng dibdib ng binata nang makita niyang isa-isang napupunta sa lapag ang mga bagay-bagay mula kay Janet. Tita Janet, ilang saglit pa ay wala nang natira dito na kahit na ano. Natulala ng sobra si Wilson. Walang salita na makalabas sa kanyang bibig habang nasa harapan niya si Janet na nasa ganong sitwasyon. Si Janet na noon pa man ay sobra na niyang inaasam na makasalo sa isang kaganapan. Anong masasabi mo, Wilson? Bakit hindi ka sumasagot dyan? Utal-utal na nagsalita ang binata. Ano po ba yung tinatanong niyo, Tita Janet? Bahagya pang lumapit si Janet. Pwede mo bang iparanas sa akin yung pinaranas mo kay Ella? Hindi kagad nakasagot si Wilson. Para ba siyang nabibingi na hindi makapaniwala? Ano po, Tita Janet? Sumagot si Janet. Ang sabi ko, iparanas mo rin sa akin ang pinaranas mo kay Ella. Doon ay nakakasiguro na si Wilson sa kanyang narinig.
Sigurado po ba kayo, Tita Janet? Tumango si Janet. Halatang nangungusap ang mga mata nito. Pinagmasdan ni Wilson si Janet mula ulo at pababa ng dahan-dahan. Doon ay nawala na ang kanyang kaba at tuluyan na siyang nabuhayan. Sinubukan pa niyang lumapit sa kanyang tiyahin at bahagyang humawak sa braso nito. Totoo po ba kayo, Tita Janet? Bahagyang tumawa si Janet. Ano bang sinasabi mo, Wilson? Napakamot sa ulo ang binata. Pasensya na, Tita Janet. Hindi lang po talaga ako makapaniwala. Sa totoo lang po kasi, matagal ko na po kayong inaasam eh. Natigilan si Janet sa kanyang narinig hanggang sa namutawi ang matamis na ngiti sa kanyang labi. Seryoso ka ba, Wilson? Tumango si Wilson. Mula pa po nung umalis si Tito Victor papuntang ibang bansa. Napapailing na natatawa si Janet pero halatang masaya siya sa kanyang nalaman. Di kung ganun, ano pang hinihintay mo? Kinuha ni Janet ang dalawang kamay ni Wilson at siya mismo ang naglagay niyon sa kanyang bewang. Sobrang lapit na ng mukha nila sa isa't isa hanggang sa hindi na naawat pa ni Wilson ang kanyang sarili. Hinalikan niya ang babae na kanyang pinapangarap. Sumabay naman si Janet. Napapikit ang kanyang mga mata at kumapit siya sa balikat ng binata. Doon pa lamang ay parabang nababaliw na si Wilson. Lalo pang tumindi ang kanyang pagkakabuhay. Hanggang sa napahiga na nga sila doon sa kama. At doon ay tuluyang namutawi ang kaganapan. Ang kaganapan na matagal nang inaasam ni Wilson. Alas 11 ng gabi ay nagsimulang manaig doon sa kwarto ang isang kakaibang ingay. Ang ingay na senyales ng pagkakaisa ng dalawang tao. Pilit pa ngang pinipigilan ni Janet ang ingay na kumakawala mula sa kanyang lalamunan. Lalo pa nga at alam nilang naroon lang din sa bahay si Ella. Si Ella na sa mga oras na yon ay nakikinig na lang ng music. Dismayado siya at matindi ang kanyang pagkakabitin. Ang buong akala kasi niya ay sasaya siya sa gabing iyon. Nakakainis kasi si Mami. Kamusta kaya si Wilson? Siguradong dismayado din siya ngayon. Lingid sa kaalaman ng dalaga ay pag-abot sa pangarap ang dinaranas ngayon ng binata. Nang sandaling yon ay parabang nababaliw si Wilson dahil sa sobrang saya. Sinulit niya ang sandaling iyon, ang sandali na nakasalo niya ang kanyang inaasam. Tito Victor? Opo, kakauwi ko nga lang po dito sa bahay kasi tinulungan ko si Tita Janet. May inutos po kasi siya sa akin at medyo madaling araw na po kami natapos. Huwag po kayo mag-alala. Ayos lang po si Tita Janet. Pati na rin po ang dalawa niyong anak na sina Ella at Maya. Malaki ang ngiti ni Wilson habang kausap si Victor sa cellphone. Kapanatagan ang pinapaabot niya sa kanyang tiyuhin. Kahit pa na sa kabila niyon ay ang lihim na kalokohan na nagbibigay sa kanya ng matinding kasiyahan.